Isang mapagpalang araw po ng Huwebes, September 18 na po 2025. Kabayan, meron pa rin po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please don't forget po muna to like and subscribe at pahita rin ang notification bell. Maraming salamat po. Sa pinaka-latest na update natin ay dalawang bagyo na ho ang ating minomonitor. Ito po ay parehas na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong si Bagyong Mirasol at etong si panibagong bagyo na si Bagyong Nando. So etong si Bagyong Mirasol muna ang ating uunahin sa ngayon sa pinaka-latest track intensity and forecast. Itong si Mirasol ay nandito na po siya sa vicinity po ng Calanasan, Apayao. At ngayong araw naman po ng Huwebes, bali ang magiging direction po niya ngayong alas 5 po ng umaga. Nandito na po siya, no? Sa area po ng west of Calayan, Cagayan, 155 kilometers. At mas lumakas po siya sa 65 kilometers per hour na lakas ng hangin. Naging isang ganap na tropical storm category. So mamaya naman, ng hapon po ng alas 5, ngayong araw din po na ito, 385 kilometers west of Basco, Batanes na siya. Nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kahit nasa labas na mamayang hapon, ito nga pong si Bagyong Mirasol, patuloy pa rin siya magpapaulan sa malaking bahagi po ng ating bansa, especially dito po sa parte ng Luzon. So meron pa rin tayo nakataas na signal number 1, which is mga apektado to ng trap or extension ng hangin. Ito nga pong si Bagyong Mirasol. Ang signal number 1 natin ay nakataas pa rin ho sa Batanes, sa Babuyan Islands, sa Ilocos Norte, sa Apayao, Cagayan, Abra, Kalinga, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, at sa Isabela. So may tsansa na ibabayan o mawala yung signal number 1 na yan kapag mas nakalayo pa. Ito nga pong si Bagyong Mirasol sa ating Philippine Area of Responsibility. So inaasahan naman mga kaibigan, mga kababayan ko, ang panibagong banta ng bagyo na mabubuo ay tatawagin po si Bagyong Nando. Sa ating pinaka-latest track mga kaibigan, mga kababayan, makikita natin, no, etong si Bagyong Nando ay meron po ngayong lokasyon na 1,255 kilometers east of southeastern Luzon. At meron na itong lakas ng hangin ngayon, nasa 45 kilometers per hour at may bugso na 55 kilometers per hour. Pagkilos pa west, northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Ito pong si Bagyong Nando ay nasa category list ngayon na super typhoon category. So kung titignan nyo, nakakatakot dahil nga papasok siya o talagang lalakas ito sa super typhoon category. At yung mga lugar na posibleng madaanan nito ay dito sa banda sa extreme northern Luzon. Pero maapektuhan din ang top or extension ng hangin itong si Bagyong Nando ang Eastern Visayas, ilang bahagi ho ng Bicol region. Maaabot din ang ilang bahagi ng Mindanao pag mas bumaba pa o mas lumawak pa yung spiral clouds, yung kaulapan, no? Ito nga pong si Bagyong Nando. So nakita naman natin, may lalabas na bagyo, meron namang nakapasok na panibago. At etong si panibagong Bagyong Nando ay mas malakas po o doble ang lakas dito po kay Bagyong Mirasol. So marami tayong mga dapat gawin at paghahanda sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Bibigyan ko kayo, meron tayong dalawang senaryo. Ang unang senaryo natin ay ang tsansa na magbago ang pagkilos po agalaw nito nga pong si Bagyong Nando at mas lumapit pa dito sa ating Philippine landmass or sa kalupaan po ng Eastern Visayas papunta sa extreme northern Luzon. Yung pangalawang senaryo natin, hindi po ito dedirektang tatama sa kalupaan or hindi maglalandfall sa ating Philippine landmass bagkos dedirection lamang siya pataas, pero yung trap or extension ng kanyang hangin ang makakaapekto sa Eastern Visayas, Bicol region at ilang bahagi po ng extreme northern Luzon. Hindi rin po ligtas ang habagat or southwest monsoon dito sa lakas ng bagyong Nando. Patuloy mag-intensifies or mas lalakas ang epekto ng hangin ng habagat dito sa kanluran bahagi ho ng ating bansa. So babalikan natin yan, alamin muna natin yung ating pong tinatawag na forecast track o ating tinatawag na weather forecast for today, no? Dahil may mga lugar pa rin tayong apektado. So ngayon po mga kababayan, sa area po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Apayao, Kalinga at Cagayan, patuloy pa rin makakaranas ng maulap na kalangitan na merong mga scattered rains and thunderstorm
dahil po kay Bagyong Mirasol. Kahit ito ay papalabas na ng ating par, patuloy pa rin siyang makakaapekto. Sa La Union, Pangasinan, the rest ng Cordillera Administrative Region ay patuloy pa rin makakaranas din ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil pa rin kay Bagyong Mirasol. Possible impact pa rin nito ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Ang malaking bahagi ho ng Metro Manila, the rest po ng Luzon, Western Visayas, Negros Island Region at Zamboanga Peninsula ay patuloy pa rin na makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil naman sa nag-intensifies or mas lumalakas ngayon na habagat or southwest monsoon. Hindi rin ligtas ang ilang bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas, ilang bahagi ng Mindanao sa banta po ng mga localized thunderstorm. And usually, bandang hapon at sa gabi ay nagbibigay po ng malawakang at malalakas po ng mga pag-uulan. At ngayon din, meron din tayo nakataas na heavy rainfall warning. Ituloy-tuloy na natin para po updated kayo. Meron tayong inaasahan po na 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan lalo na bandang hapon dito sa Cagayan. 50 to 100 mm naman na dami ng pag-uulan lalo na bandang hapon pa rin dito sa Isabela, Kalinga, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union, Abra at dyan po sa may Benguet. So yung mga lugar na aking binanggit, mag-ingat po sa banta ng posibleng pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Time to time, i-update ko kayo dahil nagbabago ang forecast. Possible na mas bumagal pa ang paglabas nito si Mirasol at mas lumapit pa ito nga pong si Bagyong Nando sa ating Philippine landmass. Yan muna ang pinaka-latest update natin and please wag niyong kakalimutan importanteng naka-like at naka-subscribe kayo sa ating channel. Maraming salamat po.